naman tayo, biktima ng fake news, 'di ba? Kayo lahat, biktima din kayo na alam nyo, kasi may experience na kasi ako sa Castro na apelido, yun si Franz Castro. Wala talagang maayos na lumabas doon sa bibig ng babae ngayon. Siguro itong pinsan niya na si Claire Castro, kaya ganyan din siguro. Makagaling lang sila sa isang puno. At balita ko, paring Jay Guevara, partner, nagpunta ka dyan sa Netherlands. Sa Netherlands. Sa Dahig. Galing po sa Valenzuela. Okay, so kwento mo naman ang mga kaganapan. Iyon na nga, no, at napakainit po ng tanggap ng mga tiga Valenzuela sa ating Duterte senatorial candidate at hanggang gabi bago sila umuwi. Talagang hindi nila hinayaan o hindi nila pinalagpas yung kanilang mga dapat malaman sa mga plataforma ng ating pambato na Team Duterte. At ayun nga, marami nga din silang kahilingan at number one po nilang hiling ay ang zero corruption sa ating gobyerno. Naalam naman natin yan ng isa sa pinaka-isusulong ng ating Pastor Apollo C. Quiboloy sa kanyang mga batas na maipapasa kung sakali siya ay maging senador ng ating Pilipinas, no? At yun, yung mga, yun nga, sa krimen, ang dami nilang request sa krimen, droga, siyempre yung pagbaba ng mga bilihin. At ayun na, sobrang kahit sa talagang, alam niyo, mapapansin niyo sa taong bayan, kapag gusto talaga nilang, pag gusto nila yung politiko, pag gusto nila yung mga kandidato, hindi sila umalit. Kasi sobrang init po kanina. Tagaktak po yung pawis namin, pero yung mga tao po ay nandun pa rin po at talagang hanggang alas 6 po ng gabi hanggang umabot pang alas 7 bago sila umalis. Yun yung tinatawag na legit na supporters. Solid supporters. At siyempre, magkikita-kita po tayo muli dyan, mga kababayan, dahil masisipag itong mga kandidato natin. Gulat ako sa'yo, akala ko magtatapos ka na. Gulat ako sa'yo doon. Parang papaalam na. Okay. Magkikita-kita dahil may 3 linggo pa po tayo na para mag-ikot sa buong Pilipinas at sisipagan pa po natin para lalong marinig ng ating mga kababayan ang plataforma ng ating mga kandidato. Wala nang iba yan straight PDP laban. Kung sa pag-uusapan natin ng korupsyon, ito mga taga-PDP laban ang may mga integridad pagdating sa korupsyon. Partner RJ, anong ganap ngayong araw na ito para sa iyo? At paalala lang sa ating mga kababayan na dahil sobrang init ngayon, huwag kalimutang uminom ng tubig. Kung hindi naman kailangan umalis ng bahay, huwag na po kayong umalis. Dahil mahirap na. Baka abutan tayo ng, alam nyo, uso ang heat stroke ngayon. Tama. Kahit na sabihin mong may payong. Uso talaga, lalo't At mga partner na nakikita nyo ba yung yung mga sasakyan ngayon na talaga namang sa sobrang init talagang nasusunog. Nag-overheat, no? Pero yung sasakyan na yun, paano pa pag tao? Nag-overheat nga yung sasakyan, makina yun, paano pa yung tao? Diba? Dinadala tayo doon. Tsaka yun nga, speaking kanina, sinabi mo ni RJ na nai-stroke at sa sobrang init lalo pag nakita mo ang mga pagmumukha ni Torre at ni Auntie Claire mas talagang mag-iinit ka. Maestro. Talagang high blurring ka sa mga kanilang pinagsasabi. At doon tama yung sinabi, mga partner, tama yung mga sinabi nyo, tama yung sinabi ni partner RJ na huwag na lalabas. Lalo na yung mga nagkukunyari may boyfriend dyan, may girlfriend, huwag na ilalabas. Kukunyari pa, may initan lang kayo. May mga nagkukunyari may boyfriend ako, kikitain ko. Yung pala, tatambay lang mag-isa sa mall. May kilala akong gano'n. But anyway, dire-diretso na tayo mga kababayan. Samantala, sinagot ni senatorial candidate at dating Defense Secretary na si Norberto Gonzales ang palasyo matapos isisi nito sa umunoy fake news ang patuloy na pagsadsad ng approval and trust rating ni BBM. Si Almar Forzuelo sa buong detalye ng balita.
Patuloy na dumarami ang bilang ng mga Pilipinong walang tiwala sa pamamahala ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa bansa. Batay sa huling datos ng Pulse Asia Research sa pamamagitan ng ginawang ulat ng Bayan Survey, as of March 2025, nasa 25% lang ang approval rating ni Marcos Jr. habang umabot naman sa 53% ang disapproval rating nito. Kung ikukumpara ang nabanggit na resulta noong buwan ng Pebrero taong kasalukuyan, tanging si Vice President Sara Duterte lang ang opisyal ng gobyerno ang nakakuha ng mataas na ratings, habang trust ratings naman ni Marcos Jr. o ang naniniwala sa kanya ay bumaba mula 42% noong Pebrero at ngayon ay nasa 25% na lang, habang ang kanyang distrust ratings o yung mga hindi naniniwala sa kanya ay dumami mula 32%, umakyat pa ito sa 54%. Rason naman ng palasyo, ang pagbaba ng ratings ni Marcos Jr. ay dahil daw sa fake news. Sumasalamin din po ito sa impluensya ng mga fake news na nagkakalat. Reaksyon ng dating kalihim ng Department of National Defense at senatorial candidate ni si Norberto Gonzales. Dati na yung mga fake news na yun at saka ang iba ka sa kanila pa nagagaling, di ba? Tapos ngayon bumabak siya kasi sabihin fake news. Isang magandang halimbawa ng fake news na ipinakalat ng palasyo at ng mismong Pangulo ay nung sinabi nito na wala rong dalang armas ang mga pulis na iligal na pumasok sa mga compound ng The Kingdom of Jesus Christ o KOJC noong 2024. Idagdag pa rito ay yung pangako ng Pangulo na 20 piso na kilo na bigas na hanggang ngayon ay hindi pa nangyayari, gayong naging kalihim ng Department of Agriculture si Marcos Jr. Pangatlo, ipinangako rin niya na ipagpapatuloy niya ang sinimula ng Duterte administration, pero iligal na ipinaresto ang dating Pangulo at minadali ang pagpapadala sa kanya sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands nang walang pahintulot. Kaugnay nito, sinabi ni Gonzales na dahil sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ipinakita lang umano ni Marcos Jr. na siya isang mahinang leader. Dahil nga sa pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte, ito pa siya lalong pagkahinaan. Ang naging epekto niya nakikita, ang paniniwala ng marami sa ating mga kababayan, lalong umihina ang liderato ng Pangulo natin. Bagamat aminado si senatorial candidate Gonzales na mayroon talagang nagpapakalat ng fake news, hindi anya nito maitatago ang katotohanan at tunay nararamdaman ng mga Pilipino na hindi kayang pamunuan ni Marcos Jr. ang Pilipinas. Alam mo, bagamat maraming fake news na umiikot, yung katotohanan nararamdaman at nakikita ng taong bayan yan. Yan ang talaga nagpapabagsak sa Pangulo. Yung sentimiento ngayon hindi niya kayang gampanan ang kanyang katungkulan bilang Pangulo. Sa huli, ito ang payo ni Gonzales kay Marcos Jr. Napakababa na at maaaring bumaba pa. Marami na nag-iisip na kung pwede sana para sa ikabubuti ng bayan. Pag-isip na ang Pangulo, either mag-resign, tumawag ng snap election. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News. Okay, so yan mga kababayan, ano? At syempre yan, tinawanan tuloy kayo ni Mr. Norberto Gonzales. Paano hindi bababa yung rating mo? Nguya ka ng nguya, wala ka namang kinakain. So, but anyway, yung rating na sinasabi nila, pinagtatawanan tuloy sila, no? Totoo naman, nakakatawa. Kasi ang mga tao ngayon, marunong na umintindi. Kung ikaw talaga may maraming nagagawa, meron kang nagagawa, hindi ka pagtatawanan ng ganyan. So, ito kasi yung si Claire, no? Parang ang baba ng tingin niya sa pag-iisip ng mga Pilipino. Akala ata niya yung mga Pilipino ay mga bobo. Oo. Kaya yun, lagi ang ginagamitan nila ng mga technique na kumbaga, paglilihis sa tunay na issue. So, tinatamaan tuloy kayo ng bagsik ng taong bayan, ng galit ng taong bayan, diyan sa mga kasinungalingan ninyo. So, ayan, si Mr. Norberto Gonzales, bibihira magsalita yan, pero ayun, tinawanan kayo niyan. Oo. Ang gawin nyo kasi, diyan sa gobyerno ninyo, tanggapin nyo yung pagkakamali at i-embrace nyo yung positibo at yung negatibo. Ang problema kasi, yung mga bagay-bagay lang na pumapabor sa inyo, yun lang ang tinatanggap ninyo. Pag hindi pumapabor sa inyo, isinisisi nyo sa iba. Walang mangyayari po, mga kababayan, kung tayo ay magsisisihan. Sabi nga ni Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte, hindi mo narinig yung kahit isang beses na nanisi siya ng nakaraang administrasyon. Ang sabi ni Pangulong Duterte, tayo na ang nandito, tayo na ang may hawak ng manibela, tayo na ang magmaneho. Dapat ganun.
tanggapin nyo ng buong-buo lahat ng mga problema, i-acknowledge nyo para magawa ng solusyon. Kasi kung hindi nyo tinatanggap or ina-accept na may problema, wala pa, pangit yan. Kasi parang wala tayong susolusyonan. Partner Jay. Gusto niya ng real talk? Real talk mo na. Kung bakit bumaba ang survey ni Marcos? Una, walang kwenta yung DILG, walang kwenta yung DOJ, walang kwenta yung PNP. Tapos, dumagdag pa sila ng isang walang kwenta, yung tigapagsalita ni Pangulo, na mas lalong nagpagrabe. Tsaka ito lang, nung naglabas ang Pulse Asia, hindi ako nagkakamali ng bigkas dyan, nung mga panahon na wala pang nangyayaring issue, okay naman yung ratings ni Marcos at ni BP Sara noon, halos pantay lang. Pero medyo lamang pa rin si BP Sara. Wala silang nasasabi. Hindi kayo nagkukomento ng kung ano-ano. Tapos ngayon na halos 25%, na yung 25% na yan is karapat dapat yan sa isang Pangulo na dapat bumaba na sa pwesto dahil ganyan na lang po kaliit yung nagtitiwala sa kanya. Panay reklamo kayo, panay dahilan kayo kaysa sa fake news. Ginagawa nyo na, sorry sa words na tanga, pero ginagawa nyo tanga yung mga Pilipino. Unang-una, sinasabi nyo bumaba ang krimen. Pinakamalaking krimen ng ginawa nyo, yung pagsalakay nyo sa KOJC. Pinakamalaking krimen po ang mamirwisyo ka ng isang relihiyon. Isang sa pinakamalaking krimen yan. Pangalawa, pagsisinungaling na Marcos na wala daw nangyaring gulo doon, walang nangyaring wala daw mga barel ang mga kapulisan. Pangatlo, asan na yung mga flood control, asan na yung sa Alitagtag Batangas na big hall, na drug hall nyo na isinuko sa checkpoint. Asan na yung mga yon? Alam nyo, sobrang dami nun eh. Asan na yung sinasabi nyo na hindi kayo susunod sa ICC? Yun eh. Ayun yung naging batayan ng taong bayan kung bakit kinaayawan na talaga si Marcos Jr. Kaya nga tama nga yung sinasabi ng ibang mga eksperto na kapag ganyan na yung ratings mo at yung tiwala sa iyo ng taong bayan, bumaba ka na sa pwesto. Hindi na talaga ikaw mapagkakatiwalaan. Pustahan tayo, baka bumaba pa yan. Yung pangarap ni Marcos na 20 kilos ang bigas, baka yun na yung katuparan niya. Baka 20% na lang ang matitira sa kanyang survey. Baka umabot pang 15 kasi si Romualdez 14 dapat parehas na sila kasi magkaugali naman sila. Magkasing utak naman sila ng pinsan niya. Mga partner, habulan sila no? Habulan sila pababa. Tsaka alam mo bakit sinasabi nilang fake news? Sa tingin ko lang naman. Sinasabi nilang fake news tong kaya bumababa yung interest rating para maiwasan nila yung pag-usapan na itong si Marcos dapat nang i-impeach. Kasi nga, sobrang bagsak na Mahina. Tsaka may problema tayo dito sa dalawang Castro talaga na to Ewan ko Pero itong dalawang to, pareho silang hindi mo maintindihan kung saan nila kinukuha yung mga sinasabi nila Isa pa, itong si Claire, nung nakaraan kasi is panay sisi siya dun sa mga Duterte. Pag may problema, dating yan, kaya panahon ni Duterte yan. Ngayon, ang pangit kasing isisik sa mga Duterte, yung pagbagsak ng rating ni Marcos. Magmumukhang 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 bitter. So, ang style nila ngayon, siguro wala na silang maisip na isisi sa mga Duterte. Ang sisisihin talaga nila, fake news na lang. So, wala na tayong ibang magamit fake news na lang tayo, partner. Actually, itong ginagawa nila ito yung diversionary tactics. Kasi wala nga Ang tagapagsalita, ang spokesperson ng presidente or yung USEC, ito dapat tagapagsalita. Dapat ang mga binibitawan nito o yung mga achievements ng presidente, yung mga nagagawa, kung ilalahad niya sa bayan kung saan napupunta yung pera ng taong bayan, kung ano na ang development ng mga proyektong ito. Kaya lang, ang problema ata, walang mailahad na proyekto. Kaya, ang akakaabalahan na lang, itong mga issue patungkol sa mga Duterte, patungkol sa mga kalaban nila sa politika, na hindi naman yan makakatulong sa mga Pilipino. Kaya ngayon nga
si VP Sara Duterte parang nangaasar na lang din, Inaasar na lang sila ni Vice President Sara Duterte kasi alam mo yung mga tipong parang naglalaro-laro lang sila sa gobyerno. Parang wala sila talagang pakialam kung ano yung sinasabi, ano yung problema na ipinapanawagan or isinisigaw ng mga Pilipino. So kanina si VP Sara Duterte nagkaroon ng interview, mabilisang interview lang naman ito, at meron siyang mga statement na binitawan na alam ko na talagang ikakataas na naman ang kilay o ikakagalit na naman ng mga nandun sa kabilang kampo. Magdahil. Dahil marami siyang winaswasan dito, marami siyang sinargo. At may yung first video natin dyan, baka pwede nating mapanood. Walang hiya kayo, Franz Castro, Claire Castro, magpinsan pala kayo. Yun naman pala Si VP Sara nagsabi kaya pala parehas ang takbo ang ligaw ng bituka, takbo ng pag-iisip ninyong dalawa. Hindi maintindihan. Lahat ng mga sinasabi nyo, hindi namin alam kung saan nyo kinukuha. No? So, kayo magpinsan, mag-usap nga kayong dalawa, yung magtutugma kayo. Kasi magulo na nga yung mundo, pinapagulo pa yung dalawa. Yan ang problema sa atin maging relevant lang. Maging relevant at may pagtanggol lang yung mga dapat ipagtanggol kahit mali. So, mahirap yung ganyan. Magbasa-basa kayo ng mga comment dyan sa social media, kahit dyan sa mga post nyo din nyo, dyan sa RTV Malacanang, dyan sa PTV, para naman kahit paano, magkaroon kayo ng konting hiya sa sarili nyo. Kapag siguro nabasa nyo yung mga komento ng taong bayan na talagang naguguluhan na sa inyo, natatawa sa inyo at hindi na maintindihan kung ikaw ba talaga ay tagapagsalita ng Pangulo o tagapagsalita ng mga marites dyan sa kanto. Mag-usap nga kayong dalawa ni Franz Castro, pagsamahin nyo yung utak nyo. Ang galing no? Kung hindi nyo man lang kami in-inform na magpinsan pala kayo dyan. Kano-ano nyo si Noli de Castro, lolo nyo. Ay ba naman yun? May day yun May day. May diba? day rin. Ito, mga Castro lang ito. Ito, Castro lang. Si Noli, may de Castro. Isama na natin. Parehas lang naman din ang ugali nila yun bali lolo na nila yun. Ang galing, no? Si Franz Castro makakaliwa. Si Claire Castro makakangiwi. Ang galing, no? Tama, no? Parang makakaliwa, makakangiwi. Ayos. Same feather pa rin. Same feather pa rin. Ganda, malupit mo talaga doon sa alupitaw mo. Parang RJ. Sa palagay ko nga dito, paano nila mababasa yung mga sentimento ng mga natin, ng mga kababayan? Puro troll yung nandun Pag binasa mo, puro papuri sa kay Marcos, lalo na yung mapapansin mo, iba-iba yung pero iba-iba yung picture pero pare-parehas na sinasabi. Paano nga naman kayo matututo o paano nga naman kayo makikinig kung puro troll ang pinapairal niyo, mga partner? Baka dito, pati sa pagbabasa ng tinago nila yung reaction. Yung number of reaction. Number of reaction, di ba? Tinago nila. Kasi nga, mas mataas pa yung tawa kaysa sa puso. Yung mga tanga talaga ito Kahit itago nyo yung number, lilitaw pa rin doon kung anong mas marami. Yung ahaha o yung heart o yung thumbs up. Huwag nyo pinaglolo ng mga tao. Iba talaga, ang tingin talaga nila sa mga Pilipino, akala nila napakababa ng mentalidad ng mga Pilipino. Ganun ang gusto nilang iparating Kasi yung mga sinasabi nilang paliwanag, ang bababaw, yung mga diversionary tactics nila halatang halata na talagang may pinagtatakpan lang. At ito pa, mas lalo pa sila magagalit kasi marami yan si VP Sara Duterte. Meron pa ito, isa pang video. I-play natin. Siya na mataas pa rin yung confidence mo, malapit naman na yung impeachment trial nyo. Tapos sinasabi niya, hindi mo naman daw mapaliwanag yung paggamit ng funds. Ano po ang reaction niyo sa kanila? Unang-una, ito ba yung sa confidential funds at sa impeachment, hindi naman sa hindi ko siya maipaliwanag. Ang ginagawa ko ay hindi talaga ako nagpapaliwanag, lalong-lalo na sa mga members of the House of Representatives. Dahil, bigyan ko kayo ng example, no? Ang may-ari ng Tingog Party List
ay si Martin Romualdez. Sinabi niya yan sa akin noon na siya ang may-ari ng Tingog Party List. At ano ang pwede nating sabihin na mag-substantiate, no, na totoo siya ang may-ari ng Tingog Party List, ay yung first nominee nila ay asawa niya. So, ibig sabihin, yung second nominee nila na si Jude Asidre, na gusto niyang sumagot ako sa kanya patungkol sa confidential funds, ay pagmamay-ari ni Martin Romualdez. Kasi second seat siya ng Tingog Party List. So, ibig sabihin, pinapasagot nila ako kanino kay Martin Romualdez. So, bakit naman ako sasagot sa Tingog Party List? Madami nagtatanong sa akin ngayon, ano bang magagawa namin? Ano bang matulong namin sa eleksyon? Unang-una, pwede nyo siguro matulong talaga, huwag nyo iboto yung Tingog Party List. Kasi ang boto para sa Tingog Party List ay boto para kay Martin Romualdez. Isipin nyo, 3 na yung seats niya sa House of Representatives. Yung distrito niya sa Tacloban, yung 2 upuan niya sa Tingog Party List. Yung upuan ng asawa niya, yung seat ng asawa niya, yung seat ni Asidre. So, hindi dahil hindi ko masagot yung mga tanong nila sa confidential funds, ayaw kong sumagot sa mga pagmamay-ari ni Martin Romualdez. Ang ginawa kasi nila, kasi distrito lang si Martin Romualdez sa Tacloban, diba? So, wala siyang personality na kumuha ng budget para sa buong bansa. Kasi distrito lang yung sa kanya eh. So, ang ginawa niya gumawa siya ng party list. Ang party list, pwede yan sa buong bansa. Kahit saan. Doon pumapasok yung pondo, yung pera sa party list niya. Ano ang pwede natin sabihin na mag-substantiate niyan? Tingnan natin yung natanggap na pera sa galing sa mga regional offices papunta doon sa Tingog Party List at magkano yun. So bakit ako sasagot sa tao na unang-una, todo ang paninira niya sa akin, todo ang gastos niya sa paninira sa akin. Pangalawa, ganyan siya kasakim sa pera at sa power. 3 yung upuan niya, 3 yung seats niya sa House of Representatives. Ayun, mga kababayan, grabe yun, no? Rektahan na ito. O, ito na ang simula. Sa tingin ko, ito na ang simula ng talagang durugan dito. Kasi sa tingin ko, dito si BP Sara Duterte, palaban na dito eh. All out na ito si BP Sara Duterte. At ganito pala katakaw itong si Martin Romualdez, ano? At least kahit pa paano ngayon, may naliwanagan na tayo. May 2 seat siya sa Tingog Party List, tapos may isa sa distrito. At pagkakaalam ko, may posisyon pa ito sa gobyerno sa pagdating sa budget itong kanyang asawa. Kaya nga, nasasabi ni BP Sara Duterte na talagang matakaw sa pera. Ito talagang si Martin Romualdez, no? At ginamit niya yung Tingog Party List. At alam mo yung Tingog Party List, lagi mo makikita yan eh. Pagka bigayan ng pera, halimbawa yung mga AX, Tupad, mga akap na yan, yung poster ng Tingog Party List at pagmumuka ng asawa ni Martin Romualdez, lagi mo makikita doon. At yun, pinagdududahan lang natin dati na baka may posisyon ito dito sa pamamahagi ng mga AX, Tupad-Tupad na yan. At dito, pinatunayan ni BP Sara Duterte kung ano talaga ang kalagayan ng ating bansa, kung saan talaga dumadaan ang pera ng ating bansa na walang iba kundi dyan kay Martin Romualdez at sa kanyang dito sa party list na Tingog. Kaya mga kababayan, pakinggan po natin ang sinasabi ni BP Sara Duterte. Yan, direktahan na po yan na sinasabi ni BP Sara Duterte at sa tingin ko, hindi naman magsasabi ng ganyan si BP Sara Duterte kung wala siyang pinanghahawakan na ebidensya. So now, ang maitutulong na lang natin sa ating bansa, huwag niyo iboto yung mga party list na wala namang iniiambag sa ating bansa, bagkus, ginagatasan pa ang ating bayan at parang inuubos pa ata yung kaban ng ating bayan. So wag na raw ninyong iboboto ang Tingog Party List, sabi ni BP Sara Duterte. Okay, partner RJ?
ano to, no? Biyayang lubos, hindi maubos-ubos. Grabe, sinalo na lahat eh. 6, no? Kung hindi ako nagkakamali, 6 daw ang posisyon nito. Sabi ni BP Sara dito, ang boto sa Tingog ay boto kay Romualdez. So kung galit kayo kay Romualdez, so kanya na iboto yung Tingog. At syempre, sa dami ng, grabe, ang dami ng perang pagkukuhanan niya talaga. Parang hindi na maghihirap tong tao na to. At mapapansin natin dito na si BP Sara ay wala ng preno sa mga sinasabi niya. Ito ang maganda ngayon, ang magandang nangyayari. Talagang tuloy-tuloy na siya sa sinasabi niya. Dati kasi nung mga nakaraang interview niya, medyo nagpepreno pa siya dun sa mga statement niya. Eh ngayon, nakakatuwa kasi tuloy-tuloy na. Parang Jay? So nabasa ko, nag-chat kasi sa akin Nag-chat kasi sa akin si BP Sara eh. Ano sabi sa'yo? Sabi niya, hanap buhay na nila yan. Hindi, totoo naman eh. Biruin mo halos lahat po ng mga kandidato ay may mga kanya-kanyang party list. Pero hindi ko po nila lahat ng mga kandidato Isipin nyo yan, kay Martin Romualdez, ilan yun? 6? Ano na posisyon? Biruin mo yung kada 6 na yun, magkaroon ng sabihin na nating tigpa 5 million na pondo sa kada distrito. So magkano yun? Hindi, ito linawin natin, mga partner. Merong 3 seat lang si Martin Romualdez. Una, sa kanyang distrito, at yung 2, doon sa Tingog Party List. So 3 lang. So 3 lang? 3. O sabihin na natin na 3 lang. So yung kada party list na yun, may gano'n nga, may pondo. Diba? So may mga pondo yan. At sabi nga ni Vice President Sara Duterte, doon talaga nanggagaling yung pondo kasi nga hindi nga siya pwedeng rumekta. Ang ganda rin ng technique. So yan po yung talagang hindi na po maituturing na kaya ka tumatakbong congressman, kaya ka tumatakbong party list is para matulungan mo yung distrito mo, matulungan mo yung mga kababayan mo. Hindi. Ito po ay ginagawa na pong hanap buhay ng mga ng mga buhayang politiko sa ating bansa. Alam nyo, yung napaniginipan ko nung dati na sinabi ko sa inyo, di ba? Na may pondo na 100 billion para sa kandidato. Wala akong pinangalanan doon. Si Carlo Nograles yun eh. Hindi. Wala akong pinangalanan doon. Wala akong pinangalanan. No, so may para sa pagtakbo bilang presidente ng Pilipinas, no? So talagang doon kung i-connect natin doon sa sinabi ni Vice President Sara Duterte, talagang pasok sa banga. Kasi isipin mo kung may 3 kang party list, yung pondo niyan lahat bagsak sa'yo. Kasi at eto pa, buti sana kung maganda yung distrito mo. Yung palengke dyan sa Tacloban, 1984 pa ata, 1940s, 14 pa ata yan. Butas-butas yung bubong. Butas-butas yung bubong, butas-butas yung kalsada. So, hindi katulad, di ba? Palagi nilang sinasabihan na ang Davao, ang mga Duterte, corrupt. Pero ba't ang ganda ng Davao? Yes. O bakit si Martin Romualdez, Hindi pala corrupt eh. Hindi pala corrupt, ba't ganun yung lugar niya? So doon na lang no?